Hello po sa bawat isa, pinagpalang umaga po. Happy New Year to everyone. Masaya po ako na makasama kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo? Halina't muli natin buksan ang isang linggo ng bagong taon ng punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ako po muli ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinzayas, na makakasama nyo tuwing Lunes ng umaga. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang nababati? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusat, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka, Panginoon. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo,
kahit bayaran pa. Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. At inawit ni Reverend John Manalo, isa rin po ang clergy ng United Methodist Church. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Third Monday of the month of January. Blessed New Year po sa bawat isa muli. Ang buong buwan ng Enero ay ating pag-aaralan ang mga sulat ni Apostol Pablo. Marinig po natin at malalaman po natin sa inyong mga lingkod mula po sa NACS UMC Ministerial Team, si Jesus ay kasama. Everyday Morning Devotion. Ang liham po ni Pablo sa mga Romano ay pinakilala sa isang pananaw nito sa isang mabiyayang pagkilos ng Diyos sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa na may pananampalataya. Roma, Kabanatang 1, Talatang 16. May isang bagay na malalim at mahirap nating maunawaan na ang bawat isa kung saan sumibol ang kaligtasan. At sinasabi sa atin ng Books of Romans kung papaano tayo iniligtas ng Diyos mula rito. Isinalaysay po ni Pablo kung papaanong kumilos ang kaligtasan ng Diyos sa ating mga buhay. Isinulat po niya nung panahon ng paghahari ng Romanong emperador na si Nero. Ang liham po para sa mga Romano ay nagpapahiwatig ng kadiliman, panganib at nakapalibot sa mga simbahan, sa mga bahay ng mga Romano na kinabibilangan ng mga Hudyo at Hintil at mga nagbalik loob kay Kristo. Ang mga taga-Roma ay nagpahayag ng sariling bokasyon ni Pablo, ang gawain ng panawagan ng Diyos, ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya ano ba ang helyo ng kaligtasan? Sinabi ni Pablo na ito po ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa ng may pananampalataya. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Para kay Pablo, ang ebanghelyo ay higit sa mga salita. Ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Binigyan din niya ang kaligtasan ito hindi lang para sa isang grupo lamang ng mga tao, kundi nilayon niya upang tulungan ang sinuman sa mundo na mapabilang sa mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga Romano, kung gayon, ay kailangan ng kaligtasan ng Diyos. Ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay gawain ng Diyos na nagtatakda ng mga tao sa tamang relasyon sa Diyos. As we will see in a moment, what save us are broken relationships with God and with other people that unleash the evil forces of sin and death into the world. Sa mga tuwid, mga kapatid, ang kaligtasan, una sa lahat, ang pagpapagaling sa mga nasirang relasyon. Nung tinanggap natin ang alok ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus, ito po ang simula ng daan nang tayo po'y nakipagkasundo sa ating manlilikha, ang ating Panginoong Diyos Ama. Ang ating pakikipagsundo sa Diyos ay umantong sa kalayaan mula sa kasalanan, isang bagong buhay na hindi malilimitahan ng kamatayan. Ang kaligtasan ay isang patuloy na proseso sa halip na isang minsanang pangyayari. Nung tayo po ay nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, ito po ay sabi sa atin sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 10. At siya ay bumuhay kay Kristo mula sa mga patay at nagbibigay buhay din sa ating mga katawan ng may kamatayan. Roma, Kabanatang 8, Talatang 11. Romans, however, never speak of a moment of a personal salvation, as if salvation had happened to us in the past and was now storage until Christ's return. Ginamit ni Pablo ang nakalipas na panahon ng kaligtasan upang sabihin ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang sandali na si Kristo ay nagdala ng kaligtasan sa mundo. In Romans chapter 10, verse 10, in NIV version, "For it is with your heart that you believe and are justified,
and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. And this leads directly to everyone who calls on the name of the Lord will be saved in Romans chapter 10 verse 13. Salvation is not something that is given to us. It is always given to us. Ang kaligtasan po ay hindi lang iisang bagay na binigay sa atin. Ito'y palaging ibinibigay sa bawat isa sa atin. Ang nais po ng Diyos ay patuloy natin maranasan ang kaligtasan, ang kanyang alok sa ating mga buhay. In sum, salvation is the ultimate work of Christ in the world. The goal toward which believers always press on, as Paul outputs it in Philippians chapter 3, verse 12. What is the purpose of writing in the book of Romans? As with all of Paul's epistles to the church, his purpose in writing was to proclaim the glory of Jesus Christ by teaching doctrine and edifying and encouraging the believers who would receive his letter. Of particular concern to Paul were those to whom this letter was written, those in Rome who were loved by God and called to be saints. In Romans chapter 1 verse 7, because he was a Roman citizen, he had unique passion for those in the assembly of believers in Rome. Since he had not, to this point, visited the church in Rome, this letter also served as his introduction to them. Ang layunin po ng pagsulat ni Pablo sa mga simbahan ay ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtuturo ng doktrina at pasiglahin ang mga mananampalatayang tatanggap ng kanyang sulat. Paul says in Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Another one is from Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sinasabi sa atin na aklat ng Roma ang tungkol sa Diyos. Sinasabi nito ang tungkol kay Jesucristo, kung ano ang nagawa niya ng kanyang kamatayan. Sinasabi niyo sa atin, sa ating sarili, kung sino tayo ngayon nung wala si Kristo at kung sino tayo ngayon nung tayo po ay tumanggap at nagtiwala kay Jesus. Pagdating ni Jesus sa ating buhay, ay nagdulot po ito ng ating kaligtasan. Nararapat lamang po na tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Diyos. Ginawa niya ito dahil sa kanyang lubos na pag-ibig sa iyo at sa akin. Kaya patuloy natin siyang pasalamatan. Ang kanyang kabutihan ay ginawa na makatuwirang ipagkaloob niya sa kanya. Mapuno nawa ang ating puso ng pagpapasalamat at patuloy tayong nananalig sa ating Diyos. Kaya nga ang aking mga kapatid sa umagang ito, tayo pong lahat ay humayo ngayon. Patuloy na pumasok sa kanyang presensya, magtiwala sa kanya, magpuri sa kanya, ipagkaloob natin palagi ang tanda ng pasasalamat, ang pinakamataas ng ating pagpupuri sa Diyos. Katiyakan ng ating kaligtasan ay patuloy tayong manalig na tayo'y tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at katiyakan sa ating buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. At sa ating paghayo, mga kapatid, ang lahat ng alagad ni Kristo Jesus ay patuloy na ipangaral, ipahayag ang mabuting balita na nagdadala ng mensahe ng kaligtasan ng pagdating ng ating Panginoon sa buong sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Diyos dahil sa pagdating mo sa aming buhay. Kaligtasan ang dulot mo sa amin. Patuloy ka naming itinataas sa aming buhay at patuloy namin ipapahayag ang iyong kamanghamangang ginawa sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Lord, salamat po sa aming pag-aaral sa Book of Romans. Ang kaligtasan ay nagdulot
na nagmula po sa iyo, isang liham ng kaligtasan. Ang aking panalangin, Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito, lagi namin dalhin ang kaligtasang iyon at aming ibahagi ang kaligtasang iyon na aming dulot at aming naranasan mula sa iyo sa ibang tao na aming makakasalamuha. Sa aming pagbubukas ngayong pong Lunes ng umaga, gabayan, pangunahan niyo po kami ng banal mong Espiritu upang magawa po namin ang pagmimisyon, mandato na pinagagawa niyo po sa amin bilang iyong mga anak. Katulad ni Pablo, Panginoon, siya po ay sumulat sa Roma upang patuloy na ipahayag, pasiglahin ang mga mananampalataya doon upang patuloy silang makakilala at makaranas ng kaligtasan dulot na nagmumula po sa iyo. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito sa kanilang mga trabaho, pagninegosyo at sa kanilang pagpapasimula sa kanilang mga gawain ngayong pong Lunes ng umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pag-aaral ngayong umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng merong kaarawan at anibersaryo ng inyong kasal. Purihin po ang Panginoon. Ang aking panalangin, patuloy po kayong gamitin ng Diyos, magamit para sa kanyang kaluwalhatian. Muli po, ito po ang inyong kaibigan. See you next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget to subscribe to Nax UMC PH. And please hit the notification bell to get notified when we post new videos. And kayo din po ay pinagpala, maaari din po kayo mag-bless, mag-pledge dito po sa atin sa Nax UMC. Meron po mga bank account na nasa ilalim po ninyo upang kayo po ay maging kabahagi po namin sa pagmimisyon dito po sa Nax UMC. Ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na laging nagsasabing hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos. Amen. Amen. Happy New Year po!